um, lapses in terms of our decision making or yung pag-response making natin. Kasi process na present na nga yung ating stimuli, nakikita na natin for example, pero ang naging response pa rin natin ay no. Kaya naman wala naman talaga yung object pero ang response pa rin natin ay yes, leading to misses and yung ating false alarms. So, kung paano tayo mag-respond based doon sa mga stimuli na nakita natin, narinig natin, etc., is also a crucial factor para doon sa ating performance or para doon sa decision making natin. So under signal detection theory, so yun nga, mahalaga si sensitivity and si criterion for our decision making. So sensitivity, a value that defines the ease with which an observer can tell the difference between the presence and the absence of a stimulus or the difference between stimulus 1 and stimulus 2. So yun, napakita na rin naman natin yan doon sa ating model kanina. What is the importance ng pag-receive natin or pag-perceive natin rather doon sa mga stimulus. Siya ba ay present or kung siya ba ay absent doon sa ating environment. And also, um, may mga instances katulad nung kanina sa ating X-ray photo, hindi naman siya solely yung object lang or yung gun lang ang hinanap natin. Other objects pa na nandoon sa loob ng suitcase. So that can be different stimulus and um, it sends different signals to our brain also for processing or information processing. So dapat marunong na tayo mag-differentiate or dapat we can be able to differentiate different stimulus like for example stimulus 1 and stimulus 2. Ano ba yung pagkakaano nila? Alin ba for example pwede natin ma-classify na ba at hindi para perform tayo ng maayos or para makapag-decide tayo ng maayos. So sa criterion naman, an internal threshold that is set by the observer. If the internal response is above criterion, the observer gives one response. Below criterion, the observer gives another response. So si criterion ang ginagamit natin for our response doon sa kanina if either mag-yes tayo or mag-no. So itong tinatawag nating internal threshold na ito is yung sineset natin as tao. And ito ay nagva-vary from one person to another. Like for example, ano ba yung expectation ko in terms of para ko na may baril? Kung magbe-base tayo dun sa example kanina, maaring ang aking threshold na isinet ay kapag may nakita ko gano'n na korte. Maaring yung isa ay kapag nakita mong parang yung tawag dun yung kinakalabit dun sa isang baril. So, magkakaroon tayo ng different thresholds. And also, maapektuhan pa din yan depende doon sa capabilities ng ating senses, for example. Maaring mas mataas yung threshold na iset natin kung may konting issue tayo with regards to our senses. And maaring mas mababa yung threshold natin kung nagwo-work properly lahat ng senses natin. So, yung criteria natin, yung threshold na tinatawag natin is also a crucial factor for our decision making, which is yung pinaka-end product ng ating signal detection theory. Next, decision making. Signal detection theory provides a precise language and graphic notation for analyzing decision making in the presence of certainty. So, yun nga, meron tayong mga different factors and uncertainty in terms of the process that we are going to undergo para makapag-provide tayo ng ating decisions. So, using the signal detection theory, we will be able to understand kung paano tayo madaling makakapagbigay ng decisions based on the given uncertain conditions para arise tayo dun sa ating two choices, either siya ay yes or no. So, dalawa lang naman yung ating choices dito. Nagkakameron lang tayo ng four outcomes kasi nga, meron tayong mga misjudgment or meron tayong mga um, kumbaga, error in terms of our responses. So, nagkakameron tayo ng miss and our false alarms. There are two main components to the decision-making process. First is the information acquisition and then
criteria. So, sa information acquisition, basis na po yan doon sa ating sensitivity. So, kung tayo ba makaka-acquire nung ating information or nung ating mga stimuli correctly, and yun sa ating criteria na isinet or yung threshold, internal threshold na meron yung bawat isa sa atin. Yes? Sir, nawala po yung screen niyo po. Kanina pa or ngayon lang? Kanina pa? Ngayon lang po. Okay. Wait lang class, wait lang. Thank you for the information. Nag-show na ba uli? Okay na po. Okay. Thank you, thank you. Okay. So yun na, tatandaan sensitivity regards to the different stimuli. So kung siyang ma-detect whether present absent and also to um, what do you call this? To know differences between the different stimuli. And then also the criterion man is our internal threshold that is set by the observer. So it depends from another. And dito nakakaroon tayo ng different judgment or different response based on the threshold that we have set. And then the decision making, so apekto ito or yung factors na nakaka-apekto dito is with regards to information acquisition and criterion. It's po yung ating sensitivity and criterion. Next. So now we will be showing you the different graphs pertaining to signal detection theory. The figure 1 shows a graph of two hypothetical internal response curves. So ito ay hypothetically internal response natin for to be used natin for our signal detection theory. So itong first curve, itong nasa left side, we can consider it as the distribution of internal responses when no tumor is present. Or ito yung pwede natin sabihin na ito yung kapag may absence of stimuli sa itong nasa left side. Okay? So this will be our representation kapag siya ay absent ang stimuli. While the other one, itong nasa right side, is the distribution when more is present. So ito naman, it depends din at magiging graph based on the data or based on the responses that we have. But hypothetically, we will be having nasa left side as our distribution for absence of stimuli, and then the right graph naman yung for our present ang ating stimuli. Okay? So, pakita natin kung ano ba yung role nung tinatawag criterion. Yung criterion kanina is yung sabi nating threshold that is being set by the observer. So, bakit tayo nagkakameron ng threshold? Kasi meron po tayong different capacity and limitation per observer or from one person to another. So, dito sa ating graph, i-represent natin siya by this vertical line. Makikita po class itong ating vertical line. Yes po. Yes po. Okay. So itong thick vertical line na ito yung mag-serve as our presentation for the criteria tinatawag o yung ating internal threshold. So it varies kung saan natin siya mapapalagay depende from one person to another. But natin na nandito nga siya sa area na ito. And then mag-focus muna tayo doon sa tinatawag nating may presence o balikan natin yung kanina. So meron tayong present at saka absent na stimulus. So dito muna tayo sa present. So ang sabi ko nga sa inyo, yung graph
na magre-represent ng presence ng stimuli is itong nasa right side. So, i-shade na parehas. Sorry. I-shade natin yung area for our present, ang stimulus, either ay beyond or before our criteria spans. So ngayon, since ito yung sinatawag nating present, yung ating stimuli, or yung ating mga stimulus, kapag present yung stimulus natin kanina, sabi natin na may yes or no. So alin po ang yes at no dito? So ang yes po natin dito is yung nakalagpas or yung beyond doon sa ating criterion response or beyond doon sa ating threshold. So alin po ayun dito sa ating graph, ito po siya yung nasa right side. Yung nasa right side ng ating threshold. So therefore, from the threshold, itong area ito hanggang doon sa kaluluhan itong ating graph na ito yung mga represent ngayon doon sa ating present ng stimulus tapos nag-respond tayo ng yes. Bakit siya yes? Kasi na-meet niya yung expectation natin. Itong criterion response nito, itong threshold nito, ito magse-serve as expectation o ito yung kailangan niya. Ito yung in-expect natin halimbawa makita. Kung kanino doon example na in-expect natin may makita tayo na barrel, example, ito yung threshold na yon. Ito yung criterion response natin para masabi natin na may barrel. So therefore, yung mga ito yung magka-classified as yes. And pag meron tayo present si stimulus, yes ang ating response, siya yung magka-classify or makakategorize na heat. Kaya siya dito ay siyang label as heat. Well, on the other hand, kapag tayo present yung stimulus, nag-no tayo. Bakit tayo nag-no? Kasi hindi niya na-meet yung expectation. Below siya dito sa ating criterion response. So therefore, ito yung area na yun, yung nakaabot sa. So kapag ganun na instances, siya ay categorized as a miss. So kaya siya ay nilabel natin dito as miss. And ito yung sa atin mangyari kasi may stimulus tayo, siya. So dapat ma-hit natin ayon. O dapat makuha yung ating expectation. So iwasan natin itong miss. While on the other hand, what if naman absent yung ating stimulus? So proceed naman tayo sa other side of the graph, which yung nasa left side. So ito yung ating graph representing the absence of the stimulus. And then same pa din, nandito pa rin yung ating response, for example, or yung ating threshold or yung ating expectation. So since wala tayo ditong stimulus or absent yung stimulus natin, yung beyond yon dito sa ating threshold is matatawag nating false alarm. Ano nga pag false alarm? Siya yung absent ang stimulus tapos nag-yes tayo. Bakit siya nag-yes or baka tayo nag-yes kasi nga nakalampas doon sa threshold natin or doon sa ating criterion response. Pag nakalampas siya doon, yes ang magiging sagot. Yes siya, but absent ang stimulus. So that is a false alarm. At yun yung isa sa gusto rin nating iwasan or wag makuha as our decision making. While on the other hand, so yung kapag below the threshold natin, itong vertical line natin, for example ay itong area na ito, since absent nga yung ating stimulus and then hindi niya na-meet yung expectation, so since absent na stimulus that's supposed to be a no, and then hindi niya na-meet yung ating expectation, so yung maging natin is no, so therefore, siya is yung ating correct rejection. So ito yung gusto natin mangyari kung absent yung ating stimuli, yung ating stimulus. Okay, nakita itong four possible outcomes based on the graph. Klaro pa yan? Class? Sige nga, try lang. Kindly raise hand nga kung mga gising pa.
Okay, thank you. So, pwede na ulit ibaba. Thank you. Okay, so tayo. So to proceed lang, ito naman ay some parts or some other representation with regards to signal detection theory. So pinapakita naman dito class yung effect of shifting the criterion. So yung sinasabi nga natin pong criterion dito is yung ating vertical line dun sa ating graph and serves as the threshold or yung ating expectation on the stimulus that we want to detect based on the situation. As we move yung ating detection, as we shift ating criterion, lunch or paray, nakaka-apekto yan class doon sa ating percentage of the outcomes. So dito, nakita lang yung ating hit and yung ating false alarms. But also, we can compute naman yung ating miss at saka yung ating correct prediction based on these two values. So kung makikita nyo, as we locate yung ating criterion on the start of our absence of the stimuli, malaki yung probability na ma-hit natin yung ating target or makapagbigay tayo ng correct judgment, which is 97.5%, while yung ating false alarm will be 84%. So, paano po siya nangyari? Kasi kung makikita nyo dito, ito yung ating stimuli, ito ating threshold, vertical line. And alin ba yung present ang ating stimulus? Itong part ng ating graph. And kung makikita, almost all of the graph ay nasa yan ng ating threshold. Konting area na lang yung hindi na. So therefore, ito lang yung area na kung sakali man, since present yung ating stimulus, is ito na lang yung what do you call this? Ito na lang yung area corresponds to 2.5%. Itong maliit na area na ito, itong hindi nakaabot sa ating threshold. And then yung sa false alarm natin, 84% siya. That is because of the yung sa ating left side na graph, yung absent ang ating stimulus. So ito siya, absent yung stimulus natin, medyo malakas siya sa konti. So lahat ng lalagpas ngayon doon sa ating threshold, so ika-categorize natin siya as yes ang ating pero absent nga yung ating stimulus, so that will be false alarm. So malaki-laki pa rin siyang percentage. And then, yun nga, as I have mentioned sa inyo kanina, as we move itong ating itong ating criterion or itong ating pinaka-expectation, nagbabago yung percentage ng ating hit ng ating false alarm. So dito, nag-50% yung false alarm natin kasi makikita natin in the middle na siya nung ating graph absence of stimulus. And then 84% naman yung sa ating kasi medyo lumaki na yung area kung saan pwede natin makuha yung or hindi natin maabot yung ating threshold and so on. So as we move or as we shift yung ating criterion, nakaka-apekto yan sa percentage ng ating outcomes na pwedeng ma-perceive or pwede nating ma-decide. And then also, under signal detection theory, pa receiver operating characteristic or yung tawag nating ROC. So, yung ating tools based on the kung walang stimuli, hindi naman sobrang dikit. Sometimes it can have what do you call this? Yung ilang or tulad nito, yung DPM equal to 3. So, nasa 3 nilang difference in terms of the responses. So, nakaka-apekto rin yan in terms of the percentage. Nakaka-apekto rin yan in terms of the percentage of the, for example, ng hit, ng ating false alarms, correct rejection, and also sa ating miss na percentage. Kasi, kapag naglagay ulit tayo dito ng ating threshold or ng ating criterion, iba na uli yung ating value na
makukuha. So ito naman naka-base syempre doon sa ating detection or doon sa ating responses. Yan. So signal detection theory or yung SDT nga po na tinatawag natin assumes that there is no single absolute threshold and detection depend on a person. So hindi natin sasabi na merong single threshold yung ating criteria na tinatawag, yung parang nire-represent natin ng vertical line. Kasi nakadepende yan sa tao. Nakadepende yan sa observer kasi yung observer yung nagseset niyan internally ng threshold na yan. So it depends from one person to the other. And also, the process of detection itself ay nagbavari din from one person to another. So these are the different factors. So we have experience. So different experiences will lead to different judgment or different response making. So in terms of expectation, so the expectations and criterion yung ating pwedeng maset or different threshold. Therefore, iba yung ating information and iba-iba yung so ating pwedeng ma-set internally. And then also, also also be a factor kasi kapag mas motivated yung isang tao, mas may will siya to perform or to gather. For example, in terms of gathering information, mas may kakayanan siya to do that. Unlike the other one na hindi motivated, hindi siya determined to pursue or to perform well. Katulad na rin yan nun sa ating level of fatigue. So, syempre, kung ang isang tao or yung ating observer ay hindi ganun ka-okay, for example, meron siyang dinadam, meron siyang sakit, for example, siya ay pagod, so, syempre, hindi mag-work 100% yung lahat ng kanyang mga senses. So, doon pa lang sa ating detection process ay makakompromise na or magkakameron na ng error. So therefore, yung mga may isa na stimuli or yung ating mga signals through the brain, yung ating mapaperceive na knowledge may magbabari and maaapektuhan also. So yung ating decision making or yung paggawa natin response also affected. Is that clear po, class? Okay. Still with me, class? Sorry, nag-uminom lang. Nakakasunod pa. Yes po. Okay. So, wala. Yan. So to proceed with our topic, so we have now yung tinatawag naman nating sensation and perception. Anyone? Any idea? Anong sensation and perception? Anyone? Wala? Yeah. Ano pinagkaiba ng sensation and the perception? Class. Yes? Magantay.
Sir, yung ano po sa sensation po, yung mga nadadama mo, gano'n. Yung sa five senses po. Tas sa perception po yung parang initial thought po, yun po. Okay, thank you. Okay, meron pa bang may other, idea sa pinagkaiba ng sensation and perception? Yes, Mr. Rosano? Sir, yung sensation po yung po sinabi ni Eliza, yung physical feeling po. Tapos yung perception po kung ano, paano nyo po i-perceive yung isang bagay o yung mga nadama nyo po. Okay, thank you. Okay, so correct naman yung kanilang mga ideas or yung kanilang mga sagot. So, kapag sensation, ito yung through our senses. So, we have different set of five senses na. It could be visual, or yung sa ating sa mata, sa ilong, sa tenga, sa hindi ko get, taste, and yung sa ating feeling or sa ating skin. And then, um, paano natin masasabi sa sensation? It is yung process of yung stimulus or yung energy from the different stimulus, and sinesend natin itong mga signals na ito or yung tatawag natin neural signal. So that is our sensation. Well, separate naman pag-interpret, pag-recognize, and doon sa mga signals na yun, process kumbaga siya using ang ating brain para ma-perceive natin or para malaman natin ano ba yung signal ng ating senses through the process called sensation. And kapag na-recognize natin or na-interpret natin yon yung mga information na yun, that will be naman yung ating perception. So how do we construct our representations of the external world? So to represent the world, we must detect physical energy. So yung physical energy natin is natin siyang ma-detect, kaya inalam muna natin si detection kanina. And ano po tayo, it is on the different stimulus. So man tayo, kaya inaalam rin natin yan. So, kaya meron tayo signal detection theory. Kasi total well, para alam natin kung yung ating ba naging response correct, kung absent or present yung mga stimulus talaga. From environment, convert it to neural signals. Itong mga neural signals na ito natin through to our brain para process natin siya further. So, process na ito yung tinatawag nating sensation. While perception naman is when we give meaning by selecting, organizing, and interpreting our sensation. So, magkakonect silang dalawa. Hindi tayo makapag-perceive or hindi tayo magkakaroon ng perception if sensation na nangyari. Kasi perception mag-based dun sa signals na isinend sa atin to the sensation. And meron naman tayo ng perception based on the kung paano natin interpret, ano natin na process, paano natin nabigyan ng meaning yung mga signals na iyon. So yan, for example, with this sensation versus perception. So what do you see versus what do you perceive? Sige nga, anyone, ano yung pwede nyong conclusion or yung observation nyo dito? Using yung ating sensation and perception. Anyone? This is entitled the size. Ano yung pwede natin maklasify as our sensation and our perception based on the illustration? Anyone?
Yes, Thea? Sir, try lang po. Okay, Yung sige, go sa na. what do you see po ay I think yung rock formations po. And then what you perceive ay um, yung rocks po nagpo-form po siya ng faces sa akin. Pati po pala yung mga leaves dun sa forest kaya po siya. The forest has eyes. Okay, thank you. So, pwede? So, what do you call this? So, for our sensation and perception, ano ba yung ating naging definition kanina? So, we have yung nga, for our sensation is yung through the use of our sense. Um, ano natin? Yan. So, we detect physical energy or yung ating mga stimulus from the environment and convert it to neural signals. So, yung sensation. So, pwede natin yun, since ang meron dito is yung illustration, we can use yung ating sense of the sense of sight will send signals and ano yung pinapakita or ano ba yung maaaring nakita natin. Meron tayo dito mga puno, meron tayo dito tao, meron tayong kabayo, meron tayo dito mga bato, and etc. So that will, pinagsama-sama natin, actually that is a forest na niya talaga. Makita natin itong ating picture. So we can say na yun na for our sensation, using our sense of sight is nakakita tayo ng forest. But in terms of our perception is how we recognize, how we interpret yung ating yung ating nakita or yung ating sensation. So based doon sa yes, meron tayo dito mga puno, meron siyang mga twigs, may mga bato tayo dito. But yung pagpaprocess natin, pag-organize natin sa kanya, pag-intindi sa kanya, pag-recognize sa kanya, tama naman yung sinabi kanina, meron tayong mga nakikitang different formation doon sa ating forest. Specifically doon sa ating mga leaves, doon sa ating mga rocks. Makikita natin na parang may na-form siyang mga mukha or faces or parang may mga mata ika nga the title. So, para sabi natin dito, the forest has eyes kasi parang ganun natin siya na-perceive. Kung titingnan natin siya, yes, forest, kung tingnan natin, parang daming mukha na nakatingin sa atin or parang ang daming mga mata na na-form based on the formation of our leaves and our rocks. So, meron dito isa, dalawa, tatlo, lima, anim, ito, walo, siyam, sampo. 11, 12. I'm not sure kung para-parehas tayo ng para perceive kasi it depends din naman also. So, yung sa ating perception will vary based on the sensation kasi from the first step pa lang dun sa detection natin kung iba-iba na tayo ng pag-detect ng object, kung tayo mag-focus dito sa example na to, kung yung ating detection in terms of kung natin nakita itong illustration na ito ay nababari na from one person to another, so yung mape-perceive natin will vary also. Okay? Naunawaan po yan, class? Yes po. Yes po. Okay? Any question so far? Wala naman po, sir. Okay. So, ngayon naman atin lang, this is a part pa rin ng ating sa processing or yung sa ating mga sensation and perception. Meron kasi tayong tinatawag bottom-up versus top-down processing. So, si bottom-up is pwede natin sabihin MICing. So, taking sensory information and then assembling and integrating it. So, kung base tayo kay sensation and perception, pwede natin sabihin na itong si bottom-up processing is applicable si sensation. Kasi from the explanation itself, si bottom-up processing is nagmumula kay sensory information. And alin ba yung ating may sensory phase? Yung kay sensation natin, wherein yung ating mga signals ay ating send from the different stimulus on the environment. So, for example, what am I seeing? Nakikita ko. So, that is a bottom-up processing. So, paano siya nagta-take place? So, ito is on actual scenario.
kahit nga sa everyday life basis. So, kung ano yung ginagawa natin everyday, ano yung na-encounter natin, ano yung nakikita natin, anong naririnig natin. So, pag ano yung nakikita natin at first, so through the use of our eyesight, and then isasend natin yung signal. So, nag-start tayo from the very beginning. So, nagkakameron tayo ng bottom to up na pagpa-process ng information. While the other one naman is the top-down processing. So, using models, ideals, and expectations to interpret sensory information. So, ito naman, applicable si tinatawag nating that is that something I've seen before? Kung, for example, kung sa eyesight din ang ating pag-uusapan. So, kung kanina, what am I seeing from the sensory, nag-start siya, ano yung nakita mo, and then parang aalamin mo kung ano yung nakita mo. While dito naman kay top-down processing, kumbaga ginamit natin dito yung mga experiences, mga expectations, yung ating mga store knowledge. That example is something I've seen before kasi maaring na-encounter mo na siya before, maaring nakita ka ng gano'n, hindi na siya bago sa paningin mo. So, top-down processing siya kasi parang nire-retrieve na lang natin yung stored knowledge natin. Alam na natin, ito, ganito yan. Kasi nakakita na ako ng ganyan dati. Okay? So, tandaan na, si bottom-up processing, applicable sensation. Top-down processing naman, applicable si perception. Okay, so ito, another example of top-down processing. Sige nga, anyone who can read this paragraph or this example? Anyone plus? Kahit try lang. Yes, Felia. According to researcher at Cambridge University, it doesn't matter in what the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter be at the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself but the world as a whole. Okay, thank you. Sino pa? Sinong gusto mag-try? Babae naman. Try lang. Yes, Miss Courtney. According to researcher at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter be at the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Okay, thank you. So yan, siguro na based on the two readers natin, ay siguro naman kahit pa paano nakispeak doon sa ating example of top-down processing. So, actually, parang parehas yata silang nagkaroon ng error with regards to third word. I think the correct word dito ay research lang yata, hindi siya researcher. Pero, yan, siguro ay ask lang, based on this simple task, nahirapan ba kayong basahin siya? Or is it easy lang ba sa inyo na naging yung pagbabasa nyo dito sa ating text na ito? Siguro doon na lang sa dalawang nagbasa kanina. Ano yung masasabi nyo on the process binabasa nyo siya? Nahirapan ba kayo? Yes, Hello. Miss Courtney? Para pong automatic po na-arrange yung letter po sa utak ko po. Okay. So, yun yung kay top-down processing na sinasabi natin since we are using here na yung ating mga experiences, yung ating mga expectation, yung ating mga story
knowledge. So, even though naka-jumbled yung ating letters, even though hindi siya correctly arranged, but still, since familiar tayo dun sa mga letters na yun, and tama naman yung start at saka yung end ng ating letters, bigyan mo na-explain na din based doon sa mismong content nitong ating example na yun nga, or kumbaga, ang mahalaga is tama first and last letter, then it will be easier for us to read itong ganitong klase ng text kasi ginagamit natin kumbaga yung stored knowledge natin. Hindi na kasi siya totally bago yung mga words na ito para doon sa atin. Kumbaga, basa na rin natin siya before, meron na tayong experience or meron tayong prior knowledge for this one. So, parang ni-retrieve lang natin siya. So, therefore, it is easier for us to perform yung ating task. So, yun yung kay top-down processing. So, yung kay kanina, yung kay bottom-up naman, so wala tayong example for that kasi commonly, nangyayari yan on everyday life basis or yung real life scenario and yung ano yung mismong moment na yan. Kung ano yung makikita mo sa moment na yan, ano yung naririnig mo, then, kumbaga, new idea siya which is ipaprocess mo. Halimbawa, may nakita ngayon, kahit nga ngayon habang nandiyan kayo sa inyong mga bahay, kung ano yung nakikita nyo, maaring may mapapansin pa rin kayo bago. Or kaya biglang, halimbawa, kung kaya ay nasa labas, may dadaan ng sasakyan. Siyempre, hindi naman natin masasabi na laging yun yung dumaan. So, panibago siyang information. You need to gather yung stimulus niya using your senses and ito yung ipaprocess natin from bottom to top po. Kaya tinatawag natin siyang bottom-up processing naman. So, wala tayong mismo example for that one. Kasi nga siya ay ginagamit natin kumbaga yung kung ano yung as of the moment. And then, with regards to these two types of processing, either siya man ay top-down or bottom-up, parehas natin siyang ginagamit in everyday life. And actually, ang ginagawa pa natin dyan, pinagko-combine natin siya para mas maging madali yung ating paggalaw sa ating environment or yung pag-intindi natin sa mga bagay-bagay. Kasi isa lang yung ginamit natin, like for example, ang ginamit lang natin is yung bottom up. So parang lahat bago. Wherein hindi naman ganun yung ating nagiging scenario. Kasi meron tayong, kapag na-perceive na natin yan, syempre na-store na natin yan as our knowledge. And pwede natin siyang ma-retrieve anytime. And then ganun din naman, hindi naman pwedeng laging top-down lang. Kasi kapag laging top-down lang, wala na tayong mag-gather na bagong information. Wala tayong mai-store na panibago. So wala tayong new idea, magkakameron tayo ng limitation in terms of the information that we can use. So, ang ginagawa natin dito, ginagamit natin siyang sabay. Nagdadagdag tayo and also nagre-retrieve tayo and ginagamit natin yung mga information na yon for everyday life. And more important dun sa ating mga decision making. So, application of SDT. So, these are the different application of the signal detection theory. SDT had a large impact on experimental psychology and its concepts are highly applicable to many engineering psychology problems as well. It has two general benefits. First is it provides the ability to compare sensitivity and therefore the quality of performance between conditions or between operators that may differ in response bias. So kanina naman na-discuss na natin yung sensitivity or yung sa ating mga senses, kung paano natin um, detect different stimulus and also how we are going to know the differences between these stimulus. So, through the use or through the application of SDT, mas ma-help niya tayo as professionals, especially in the future, para dun sa ating mga decision making, para mas maunawaan natin ano ba yung mga capabilities, limitations ng isang operators. For example, bakit ganun ang naging response? So, yung application SDT yung pwede natin magamit doon. So, by partitioning performance into bias sensitivity components, it provides a diagnostic tool that implies different corrective actions depending on whether a change in performance results from a sensitivity loss or a response bias shift. So, in connection pa rin naman yun doon. So, yun nga, using our application or yung
detection theory, kanina may mga nabanggit din tayo on the graph na yung pag-shift ng ating criterion is also affecting or also a factor kung bakit nagva-vary yung ating mga percentage kung siya ba ay mimiss, mag-hit, false alarm, or kaya naman ay correct rejection. So, through the use of this theory, yung ating signal detection theory, mas kumbaga meron tayong way para malaman natin kung ano yung pwede nating maging solution or ano yung pwede nating maging help or maging aid sa mga ganitong klase ng situation. Okay? Para makatulong tayo, lalo na kung in terms of sa mga employee yung pinag-uusapan natin. Kasi yung application naman nito, ang mas tinitingnan na natin kapag tayo nasa real world na tinatawag natin, kapag tayo ay workers na, kapag tayo ay mga professional. So, application of SDT to real world tasks. So, for example, sa mga medical diagnosis, like for example, mga so, yung application of SDT, pwedeng siya ay common use kapag tayo nagda-diagnose mga sakit. So, ito naman, with the help na rin ng modern technology, so marami na rin mga equipments na nagagamit nowadays. Katulad nga niyan, mga x-ray. Hindi lang naman siya sa airport na nagagamit. Kasi commonly naman talaga sa x-ray, nagagamit din sa mga hospital for x-rays. So, other than that, may mga different equipments pa tayo, yung mga ultrasound, kung sa mga buntis naman, and etc. And then yung sa mga sakit, para madaling ma-detect kung meron nga bang sakit or wala yung ating mga patient. So, that can be also an application of SDT with the help of modern technology. And malaki yung role na ginagampanan in terms of giving decision making. Kasi nga, syempre, pag nagmali ng decision dyan, parang buhay ng tao ang nakasalay dito. So, yung pagde-decide natin ng yes or no, dalawa lang yung pagpipilian natin, pero napakahalaga na yan. It may affect one's life, lalo na kung nagkamali tayo ng decision or nagkamali tayo ng diagnosis. Kasi maaari, sa halip na nakakatulong tayo dun sa pasyente, nakasama pa tayo. So, recognition memory and eyewitness testimony. So, also applicable itong ating SDT or yung ating signal detection theory. Like for example, ang binigay dito ay kapag yung sa mga eyewitness. So, saan ba yung mayroong mga eyewitness? Kapag mga crime, kapag may mga pangyayaring hindi maganda. So, sometimes, hinahanap or naghahanap tayo ng mga eyewitness which will help yung ating mga nasa sa sitwasyon na iyon. Ano ang nagiging role dyan ng eyewitness? Sila yung nagre-recall or sila yung nagbibigay ng or sila yung nag-aid in terms of giving yung sa mga stimulus na kailangan natin. Sila yung nagre-recall para malaman na or para makakaroon siya doon sa decision natin kung mag-yes tayo or mag-no. Kasi katulad sa medical diagnosis, importante din na tama yung maging judgment, tama yung maging decision natin dito sa itong klase ng bagay kasi it will also greatly affect one's life and lalo na kung nagkamali din tayo ng decision. So yan, another application of SDT. Ito naman ay use of real-world scenario na klasa. So alarm and alert systems. So meron tayong, siguro ang pwede kong i-example dito na lang is yung sa mga sasakyan. Lalo na yung mga new models. Siguro yung mga merong sasakyan sa bahay nila or yung sila meron ay di ba meron tayong parang mga use of sensors na and cameras to show kung halimbawa malapit ng mabangga sakyan, lalo na pag yung nagpa-park, yung merong sensor din to help or aid the driver in parking correctly para hindi siya may mabundol, obstruction sa likod, for example, kasi parang isa siyang blind spot na tinatawag natin. So, that is also a part of alarm and alert system. So, ito naman with the aid again of modern technology pa din. So, dito parang meron tayong mga ginagamit na
tools. But itong mga tools na ito is meron ding threshold na tinatawag or parang may sineset din tayong criteria. Like for example, kapag naabot na niya, ganun na lang yung distance niya doon sa bagay, nase-sense niya na bagay or nase-sense niya na obstruction. So, it will send response na in terms of yes or no. So, maaring ang yes ay malapit, meron ng obstruction. Ang no ay wala. Pwede mag-send ngayon ng signal sa driver or ng alarm and alert system na alam na siya sa obstruction. So, ito also an application of SDT. Nakakasunod kayo, class? Can you follow? Hello, class? Nakakasunod? Yes po, sir. Okay. So, another application of SDT is yung tinatawag nating vigilance. So, the vigilance paradigm is one of the most common application of SDT. So, yung vigilance na tinatawag natin is the state of being watchful or alert for danger or some other kind of trouble. Also, pwede natin ma-define as act of being careful. So, in the vigilance paradigm, the operator is required to detect signals over a long period of time, referred to as the watch, and the signals are intermittent, unpredictable, very rare, and usually low salience. Such as, before tayo mag-proceed, ano ba pag sinabi salience? Ang salience naman kasi yung the quality of being noticeable. So, kapag madaling ma-notice natin yung isang bagay, so syempre mas madali natin siya makikita kasi nga siya ay salient or noticeable. And kapag in terms of vigilance naman, so maging vigilant tayo or kapag kailangan nating maging maging alert na tinatawag natin kasi nga meron tayong low salience or yung binabantayan is hindi ganun ka noticeable. So, some of the examples ng vigilance is nga sa mga airport natin, security inspectors who examines X-ray carry-on. Kasi yan ay tuloy-tuloy pagpasok ng mga different luggage. And dapat tayo ay careful enough to see or to detect kung kung alin yung mga luggages, for example, na ano yung probable na may alaway baril, may mga deadly weapon or etc. Kung ano man yung kailangan makita sa isang X-ray, sa isang inspection. And also, kung saan naman tayo other industry, like kahit sa mga electronics natin, meron tayong mga quality assurance or yung mga quality checkers natin. So, pwede din silang maging part or maging karoon ng application of the SDT by vigilance. So, yun nga, kailangan sila ay watchful or alert kasi they are kumbaga the last touch before masabi na yung kanilang product is good quality na. So, sila yung nagche-check, pwedeng visually or kung ano man. So, sila yung nagte-test. So, sila yung dapat alert and sila yung dapat mindful with regards to ano ba yung expectation or ano ba yung dapat na meron, for example, yung product nila para masabi na yes siya or siya ay good or no siya ay defective. So, that is also an application of our SDT. Okay? So, nabanggit natin yung si vigilance. So, ano ba si tinatawag nating attention and vigilance? Okay. The nature of attention and consciousness. So, kanina nasabi naman natin, vigilance nga yung ating state of being watchful or alert for danger or yung pagiging act of being careful. So, ano ba naman, ano ngayon yung tinatawag nating attention? So, before, na-discuss na rin siya as part of our introduction to cognitive engineering. So, yung ating kay attention is kapag meron tayong, kumbaga, focus on the stimuli that we want to give emphasis on. So, lang.
So, attention is the means by which we actively process a limited amount of information from the enormous amount of information available to our senses, our stored memory, and our cognitive process. Includes both conscious and unconscious processes. So, yun nga, in terms of attention, nagbibigay tayo ng focus na tinatawag natin. Kung ano ba yung mga stimuli na kailangan natin kasi, um, kasi to be honest naman, lahat kumbaga sa isang scenario, sa isang situation, hindi naman natin masasabi na isa lang ang stimuli or konti lang ang stimuli kasi lahat yan puwedeng gumagana, yung senses natin gumagana yan at the same time ng sabay-sabay. So, alin ba yung kailangan nating i-focus for example, for example, kung ang task natin ay kailangan nating mag-detect like katulad nung kanina, kailangan natin makakita ng baril, so puwedeng meron tayo ng atensyon na ang focus na is yung ating eyesight, kailangan makita or kailangan natin ma-detect yung gun. So, puwedeng i-disregard yung mga naririnig muna natin for the meantime, yung mga nararamdaman kasi hindi naman sila yung stimuli na target natin or hindi sila natin kailangan, which tinatawag natin distractors. Yung sa attention naman, nangyayari siya both conscious and unconscious kasi may mga times, kahit yung sa mga stored knowledge kasi natin, yung mga knowledge na kailangan lang natin for that specific situation. So, yun yung kailangan nating i-retrieve. Unconsciously, nagagamit natin yung attention without knowing it. So, sa consciousness naman, more directly concerned with awareness, it includes both the feeling of awareness and the content of awareness, some of which may be under the focus of attention. So, magka-connecta din silang dalawa kasi nga, yung sa ating attention, it can happen whether conscious ka or unconscious process natin. And also, yun nga, si consciousness naman is, yan, some of which may be under the focus of the attention. So, connected silang dalawa. So, for the attention, attention act as a means of directing mental resources toward the information information and cognitive processes are most salient at a given moment. So, pag sinabi natin salient is yung tinatawag nating quality of being particularly noticeable. So, therefore, kapag tayo ay nag-give ng attention ng ating focus, so normally, mas nagiging noticeable yung mga stimuli na kailangan natin. So, nagkakameron tayo ng control processes including consciousness, yung kanina natin nabanggit. So, magka-connecta nga sila kapag tayo nagsisik ng attention or kapag tayo nagpo-provide ng attention sa at mga stimuli, so mas nagiging conscious tayo for that. And nagkakameron tayo ng mga different processes, either controlled or automatic, yan, conscious and unconscious, para makapagbigay tayo ng ating action or ng ating tamang decision. So, next naman is yung tinatawag natin controlled versus automatic process. So, kay controlled and automatic process, there is probably a continuum of cognitive process from fully controlled process to fully automatic ones. These features characterize the polar extremes of each other. So, malaki din yung difference nung tinatawag natin yung controlled versus automatic process. So, instead of basing na lang dito sa mga characteristics na to, siguro I will be giving some examples na lang kung ano yung pwede nating sabihin controlled and automatic process. Like example, kapag tayo ay first time na magdadrive ng isang car, as in first time, so that can be classified as controlled processing compared to kapag tayo ay magdadrive lamang ng isang car. Okay? So, for example first time to drive a car, so that will be controlled process, and then for our automatic process naman is we are going to drive a car. So, controlled yung isa kasi first time mo pala gawin. So, you need to learn, you need to adapt, and you need to detect different stimuli para matutunan and para makapag-send ka ng signals, mailagay mo siya para ma-perceive mo siya and gain ka ng knowledge. And then, for the automatic process, more on dito kasi, ang ginagawa natin dito, kung marunong ka na, alam mo na siya kung paano gawin.
So, ang nangyayari dito, meron ng automatic process kasi you know how to drive already. Meron ka ng information. You just to retrieve it. Another example is answering interview questions. Kasi yung ating interview questions is will vary from one company to another. Yes, meron tayong preparation ay naaral na pwedeng question, pero the actual scenario, nag-iiba-iba yung gusto ng ating mga interviewee. So we need to process it from the we need to send different stimuli or yung ating mga signals para makapagbigay tayo ng necessary action. And then, yun ay under controlled ha. And then also under controlled is mental math problems. So kapag nagsasagot tayo ng mental math problems, that can be considered as controlled processing pa din. While for automatic processing, another example naman is recognizing faces. Kasi, kumbaga, yung mga faces, madali natin yung na-recognize kasi store nga natin sa ating long-term memory. And kapag nakita natin yung isang tao, alam natin yung itsura, alam natin ang pangalan, it will be easy for us to recognize him or her. Kasi nire-retrieve lang din natin, ito, kita ko siya dati and ito yung pangalan niya. So, ma-recognize. Same with yung kapag nag-navigate sa ating mga bahay. So, syempre, tayo naman, parang sabihin na natin, unconsciously, alam natin kung paano umuwi. May okay tayo, may sakit man tayo, medyo nahihilo tayo, inaantok, and etc. Ano man ang ating pera na lang tulog, siguro yon ang masasabi kong hindi. Pero yung pag-uwi natin sa ating mga tahanan is masasabing automatic process kasi basta mo pauwi ka na, alam mo na yung dadaanan, alam mo na yung kung ano yung dapat mong gawin. Alam mo na saan ka dadaan, alam mo na yung ano yung sasakyan mo, and etc. Hindi ka matatakot na makakalagpas ka ba? Kasi mo na, nagaman mo na. Or parang dahil araw-araw mo siya ginagawa, dahil palagian mo siyang ginagawa, tansyado mo na yung oras, tansyado mo na yung lugar. So, pwede siyang under na ng automatic process. Hindi yung aalamin mo pa. Ang pwede doon sa alam is yung process ay pagpuntahan isang bagong lugar or isang bagong destination. That can be considered as a controlled process. Naunawaan yan, class? Class, naunawaan yan? May question, clarification? Yes po. O ba't yung iba? Okay. Okay. Thank you doon sa mga yan, doon sa mga tawag dito, nag-emoticon. Yan. And also para makita ko din kung kaya gising pa. Huwag mo na matutulog na. Alam ko nakakasin pero kanitiis muna class. Malapit na naman tayong makatapos. Okay. Next. So, since we are discussing yung tinatawag nating attention, so i-discuss natin yung tinatawag nating 4 main functions of attention. So, ano po yung apat na yan? Ito nga na slide natin is vigilance and signal detection. The second one will be search. Third is selective attention, and the last one will be divided attention. So, kanina naman, mag-start tayo dito, na banggit na naman si vigilance and also yung ating kay signal detection. So, si vigilance, ulitin ko lang, is yung act of being careful natin or a state of being watchful or alert or for any danger. So, vigilant, we try to detect whether we did or did not sense a signal. So, kumbaga magka-vigilance and signal detection, since we need to act careful or we need to
have the state, we need to be on the state of being watchful, alert for danger, and magawa natin yun if we are able to detect yung mga different stimuli or stimulus na nasa paligid natin. So vigilance is, ayan, dito naman isa. So vigilance also refers to a person's ability to attend to a field of stimulation for a long period during which person seeks to detect the appearance of particular target stimulus of interest. So yun nga, katulad nung kanina, yung ating nag-example is yung sa ating inspector ng mga luggage sa isang airport. For a long period siya, and ang ginagawa kasi nila dito parang naghihintay or parang yes, nag-check sila pero based on the arrival of the stimulus. So kung ano yung dadating stimulus na sa tingin nila ay yun yung hinahanap nila or yung tinatawag natin target stimulus. Like for example, sa isang yun nga, inspector, ano ba yung target stimulus nila? Yung to inspect, to detect whether yung mga luggages ay kung mayroong mga weapons like mga guns, kutsilyo, yung mga ano ba, yung mga high armed na, and etc. yung mga drugs, for example. So, through the use of modern technology. So, yun yung target stimulus nila. And through process, hinintay nilang makita yung stimulus na yun or ma-detect nila. Para once na-detect na nila yun, magbibigay sila ngayon ng kanilang response kung siya ba yes or no. Yung kanina nating inumpisahan dun sa model of our signal detection theory. Next is for the search naman natin is we often engage in an active search for particular stimuli, whereas vigilance involves waiting for a signal stimulus to appear. Search involves actively and often skillful seeking out a target. So ito yung pinakaiba naman ni vigilance at saka ni search. Yung kay vigilance, pag we are in the words of we are passively waiting for the stimuli to appear or ma-detect natin. But in terms of the search naman, ay actively and skillfully sinisat siya or hinahanap natin siya. Yun yung difference sa tatandaan. Kay vigilance, hinahanap natin mag-appear yung stimuli para masabi natin present or siya. While dito kay search, ay sinisik na siya or from the word search, hinahanap din siya. So we often engage in an active search for particular stimuli. Kung ano man yung kailangan natin, kung ano yung pinapaan sa atin. Distractors, non-target stimuli that divert our attention away from the target stimuli. So mayroon tayong mga distractors na wherein sila yung kumbaga pwede natin tawag gulo. Yung hindi naman natin sila lang pero naandyan. So we can call them distractors kasi may target stimuli na tayo for example, yung kailangan na mahanap pero dahil ang dami-daming stimuli na tatanggap ng ating senses, na-distract tayo or hindi natin mahanap ng or hindi natin ma-detect ng ayos yung ating na stimuli. So, since madaming given stimuli sa environment, so ay mag ng attention. Tinatawag natin yung diniscuss kanina para kapag meron tayong attention, magkakaroon tayo ng focus and yung mga distractors na ito, pwede nating ma-minimize or pwede nating ma-eliminate or pwedeng hindi natin siya mapansin. So, under search is meron two kinds of search na tinatawag. First is yung feature search and the second one is the conjunction search. So, ang pinagkaiba ng dalawa, si feature search, when we can look for some distinctive features of target, we simply scan the environment of those features. And for conjunction search naman, we look for a particular combination of features. So, pwede natin sabihin, kay feature search, medyo simple. Simple lang yung ating environment. Walang gaanong distractors, walang gaanong stimuli na available. While on the conjunction search naman, kumbaga yung mga different features, yung mga different stimuli, naghahalo-halon sila. Kumbaga madaming stimuli na pwede tayong matanggap. And
hindi naman natin kailangan yung mga ibang stimuli na iyon. So, kumbaga, pwede natin sabihin na function search na ito is complex. So, the feature is simple, so by conjunction is mas complex siya. So, let us have an example for these two kind of search, at feature search at saka yung tinatawag nating conjunction search. Yan. So, this is an example of the feature search. For example, our target stimuli is to locate or to detect this circle. So, saan natin siya makikita? What row and what column? Anyone? Saan natin malalocate yung ating based on the illustration? Anyone? Wala? Wala ba? Sir, ano nga po ulit? Saan or column and what row natin malalocate yung ating circular shape? Pang third row, 6 column po. Okay? So, yung ating circle ay malalocate natin from, from 6th column and 3rd row. So, ano po yung ating naging target stimuli to locate or the circular shape? Okay? So, yun yung kailangan nating mahanap. So, ginamitan natin siya ng search kasi we purpose seek or we actively seek for we actively search for that particular stimuli na hinahanap natin, which is yun yung to locate or to detect the circle. And then, under siya ng feature search kasi yung features natin minimal and simple lamang siya. Kung mapapansin nyo, ano lang yung ating shapes dito? We have an X and yung atin lang O or yung circular. So, hindi natin nalungan yung hinahanap or yung target natin. Same goes with the other one. Kung ang hahanap naman natin is yung X. So, madali natin masasabi na siya ay nasa second column, 5th row. Bakit? Kasi yung ang target stimuli natin is for the red X. So, ano lang ba yung available color natin? We only have red and black. Ano lang ba yung ating we have X and circular. So, madali natin ma-identify ano yung target stimuli and also alam natin kung ano yung mga stimuli very limited lamang. So, siya ay simple lamang, so siya ay under ng feature search. While on the other hand, kapag naman conjunction search, katulad nito, nagkakameron tayo ng pagkukonjoin ng ating mga direct stimuli and it will be harder for us to locate for the target stimuli kasi mas madami ng stimuli yung involved and yung mga iba dito is hindi natin kailangan or distractors only. Like for this example, conjunction siya, need to conjunctive based search task from the green X. Wherein ano ba yung mga stimuli natin dito? We have shape, dalawang shape natin, X and O ating circle. Then meron tayong different colors. Siya ay purple and green. And then magkaliktad pa siya. Kung ang green natin is yung circle and then ang purple natin is X and ang hinahanap natin is yung green X. So meron tayong mga different stimuli na nakaka-apekto sa paghahanap natin easily of the target stimuli. And aside from that, mapapansin pa natin yung ating pattern dito, wala tayong definite pattern kasi nga labo-labo dito. Kanina, pwede natin masabing isa lang
circle yung hinahanap natin. But dito, madaming circle, madaming X. So, labo-labo, naggugulo, or nagkakaroon tayo ng confusion. And it will be difficult for us to easily locate yung ating target stimuli. So, dito, ay yung ating man by the time na nag-digest ako, I think hinahanap nyo rin itong green X na ito. So, ito po siya located the lower left portion quadrant ng ating illustration. So, ito po yung ating X na kulay green. So, this is an example of conjunction search. Mas komplikado siya compare doon sa isa. Nawaan po ito? Yes po. Okay. So, under search naman, may several theories na pwede natin ma-discuss or under nitong tinatawag nga natin excuse me. Search. So, first is the feature integration theory or yung tinatawag nating fit by and Treisman. So, each segmental representing the given set of features for a particular item. We have the shape, size, and color. And commonly, ito ay madali natin ma-distinguish kasi alam na naman natin yung mga different sizes and colors. So during feature searches, we monitor the relevant feature map for the presence of any activation in the visual field. While on during conjunction searches naman, we can simply use the map of features. We must conjoin two or more features into an object representation at a particular location. So yun nga, doon sa ating feature searches, mas kaunti stimuli natin, mas madali natin siyang mahanap. And then, while naman doon kay conjunction natin, may pag-conjoin ng mga different features and it affects yung paghanap natin doon sa ating target stimuli. So, feature integration theory is also the theory of attention and focus kasi dito sa pag-search natin na ito, specifically yung kanina yung ginamit natin, it's either feature or yung ating conjunction searches, papansin nyo, ginamitan natin yan ng focus or ng attention. Kasi kapag hindi tayo gumamit ng ng focus natin or ng attention natin, it will be hard for us or it will be difficult to perform the task. So we need to seek or we need to use attention for it para mas ma-perform natin ng well yung ating assigned task. And then, this model focuses on the sense of sight and the information that the eye absorbs as well as the focus of attention. So, common research, ginamit natin dito is yung sense of sight natin kasi parang hirap man maghanap ba without yung ating sense of sight. And yung information na nagagather ng eyes, yung ginagamit natin for our detection and using yung ating focus and attention also para madali nating malocate yung stimuli na kailangan natin. Then, the other one naman is yung tinatawag natin similarity theory by Duncan and Humphreys. So, as the similarity between target and distractor increases, so does the difficulty in detecting the target stimuli. So, ano po ibig sabihin nito? So, sa pagdami ng mga items or sa pagdami ng involved doon sa ating kailangang i-search, so yung ating target stimuli is mahirap natin siyang mahanap. Tulad nitong example na ito. So, we are tasked to find black filled circle in the figure. So, imagine kung 10 lang, for example, 10 lang yung items na nakikita natin, mas madali nating malocate yung ating circular na field ng black. But since ilan ba yung nandito na item, we have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. I think this is a 16 by 16 na items. So, madami. Or, there is a lot of distractor na pwede nating ma-encounter or yung mga hindi na natin kailangan. So, yung target stimuli natin is nahihirapan tayong basta hanapin siya unless iisa-isahin nga natin siya or isa-search natin siya vigorously.
Ang sinasabi dito kay similarity theory, so sa pagdami ng ating mga target, so dami natin distractor, so pag increase niya, so yung ating target stimuli is nahihirapan tayong basta i-locate siya kasi madami tayong kailangang hanapan, madami tayong kailangang assess one by one. Naunahan niyo, class? Kayo? So far? Hello, class. Question kayo? So far? Wala pa naman. Okay. So, continue tayo. So, we also have what we call the guided search theory by Cave and Wolf, 1990. So, all searches involve two consecutive stages. We have what we call parallel stage and serial stage. So, si parallel stage yung tinatawag natin simultaneous activation of all potential targets, while serial stage naman is sequential evaluation of each activated elements. So, yung kung kanina, ano ba yun? Wait lang. So, yung ating kay serial stage, it is the attention is directed to one item at a time. So, commonly ito ay applicable para doon sa ating conjunction search wherein kung magpakailangan na siya talagang isa, mas madami ng stimuli, mas madami ng items, mag-i difficulty natin sa kanya. Unlike doon naman sa isa, kay feature search, so, mas simple siya. And yung atin namang applicable dito na tawag is yung ating parallel stage ka lamang. And kung papansin nyo, mas madali yung pattern or mas maunti nga kasi yung stimuli meron sa kanya. So, mas madali nating nalalocate yung ating mga target. So, kay parallel, propose that all items are processed at the same time. So, kaya natin siyang, kahit may likdangan tayo na stimuli, kahit hindi natin siya tingnan sa isa, yung ating mga, lalo sa katulad ng example kanina, X and O lang naman yung nandun sa screen, for example. So, mali natin na-locate yung O kasi isa lang naman doon. So, kahit hindi na natin siya winan by one, ay madali lang natin siyang allocate kasi yun yung kay parallel propose that all items are processed at the same time. So, madali lang natin kahit daanan natin or kahit nalalampasan natin or kahit hindi natin sila at the same time, madali lang natin allocate yung target stimuli. Next natin of attention, yung tinatawag na natin selective attention. Selective attention, we have here what we call the Stroop effect. Demonstrates the psychological difficulty in selectively attending to the color of the ink and trying to ignore the word that is painted with the ink of that color. This is an example of selective attention. So kapag may selective attention tayo, kumbaga, piliin natin kung ano ba yung kailangan natin based on the task given us. Katulad ito, meron tayong set different words and in different colors. Pero, kung nasulat na letter words ay hindi directly nag-represent kung yung kulay ng kanyang text. So, we need to have a selective attention at talaga yung kailangan natin. Like dito, ano ba yung pinapano natin? Dito, for example, ang task natin dito is to read based on the color of the ink, not based on the word itself, based on the word sent to us.
So, for example, sinong pwedeng mag-try na basahin ito? Babasahin siya not based on word but based on letter. Yung pagbasa natin ay from left to right. So, ito munang first, right, etc. Who wants to try? Titingnan natin kung kaya natin i-perform yung selective attention. First lang. Itong first two lang muna. Anyone? So, babasa siya based on the color of the ink, not on the text written. Yes? Desiree? Green, red, blue, yellow, blue, and black. Okay. So kung papansin doon, nag-perform siya doon ng ating selective attention kasi nga, not directly kung ano yung natin words dito corresponds to the color of the font itself. Lang ba ang kailangan natin? Ang sabi ko sa task is read it based on the color itself. So, karoon na ng selective attention wherein ang focus natin is kung ano yung kulay na nakikita natin. Not only kung ano yung nakikita natin na letters. Sino gustong mag-try ng third and fourth row? Para matest niyo kung kaya niyo mag-selective attention na kung gaano man siya kabilis, for example, and without error. Yes, Manrique? Anyone? Wala ata si Luis. Wala? Walang gusto mag-try? Yes, Aisa? Sir, yung pang third one na po. Third and fourth. Red, green, blue, brown, violet, red. And siguro ako naman na mag-try nung static and last row. So this is green, blue, yellow, black, purple, and brown. So, yung pagkakaroon natin ng selective attention will also affect on how we perform. Kung mapapansin nyo, may pwedeng based on the performance namin tatlo. So, maaaring masabi nyo, Miss Rivera kanina, mas mabilis niya nabasa yung first and second row. Maybe because yung selective attention pinperform niya is kayang-kaya or may capability siya with regards to that matter. Hindi siya nalilito or kumbaga kaya niyang i-distinct yung stimulus na kailangan niya. And maaring mas mabagal yung performance namin ni Miss Eliza for our third, fourth, and fifth and sixth column sa pagbabasa based on the color represented by the words kasi maaring we want to make sure na correct yung aming mabasa and also maybe because yung pag-detect na sa stimuli, sa target stimuli is ganun yung time needed. So magbabari siya depende kung paano natin madedetect agad yung stimuli, yung target stimuli and also kung paano tayo makakapagbigay ng agarang response. And yung response na yun is based on the perception natin doon sa ating sensation. And another example ito, name the shapes and their related colors in the 4x4 aligned boxes as fast as you can. Siguro you can try this where you are at home para lang matry nyo. So dito, sabi dito, instead of reading the text kasi kung mapansin nyo, yung text natin
ganito does not corresponds to the shape and its color. So, under selective attention, pwede nyo i-try ito. Basahin nyo siya based on the actual shapes and its color. For example, I will be trying it na lang for time being. So, this is um, red circle, square, blue, ano ba una? Color. So, red circle, blue square, yellow rhombus, green triangle, green square, red rhombus, blue triangle, yellow circle. So, that will be for our first and second row. So, kapag kaya nyo siyang gawin ng mas mabilis and kaya nyo siyang gawin without any error, then you can perform selective attention well. You can try this at home class. So, selective attention, cocktail party effect, Cherry 1953. So, the process of tracking one conversation in the face of the distraction of other conversations. An ability to segregate stimuli in this way is sometimes referred to as the cocktail party problem or cocktail party deafness. So, yun nga, through the selective attention, we are removing or we are not using na yung ating mga distractors or yung stimuli hindi natin kailangan. So, nagkakameron tayo ng focus mismo sa kung ano lang ba yung target stimuli natin. Like doon sa ating mga previous examples or doon sa ating mga previous tasks like yung sa pagbasa ng mga color based on the word and pagbasa ng ating shapes and color based on the illustration provided. Then we have shadowing task and dichotic presentation. So, si shadowing task is listening to two different message and repeating back only one of the message as soon as possible after you hear it. While dichotic presentation is listening to different messages, presenting a different message to each ear and attending to only one of them. So, for example, um, halimbawa, pinagpakinig kayo ng sound. Pero magkaiba yung sound na maririnig nyo sa inyong left ear and sa inyong right ear. Kunwari sa right ear ninyo ay numbers ang naririnig nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. And then doon sa left ear nyo naman is letters A, B, C, D, etc. So magkaiba yung message na kino-convey or yung isinesend doon sa ating magkabilang ear. So dichotic presentation siya, pero ang task sa inyo is to attend to only one of them. Like for example, kung ang sinabi sa inyo is ang target stimuli is to understand or to gather information on your right ear. So, dapat ang makukuha yung information is yung numbers. So, dapat tama yung makukuha niya na numbers. Kung nag-state siya ng 1, 2, 3, dapat 1, 2, 3 yung ma-perceive ninyo. Is dichotic presentation. Dalawa narinig mo pero nakafocus ka doon sa isa lamang. While yung shadowing task, dalawa yung ating messages na kino-convey and then ipapaulit sa yung isa. So parang kakonekta siya no, sa ating dichotic presentation. So, example, yun nga, sa right ear mo is numbers 1, 2, 3. Sa iyong left ear naman is ABC, which is left. And then, pinaulit sa'yo or parang ang pinagawa sa'yo or task is to recite kung ano yung naintindihan mo sa iyong right ear, which is yung sa number. So, you should be able to recite 1, 2, 3, for example, instead of reciting ABC. Kasi kung yung ABC ang na-recite mo, ibig sabihin, iba yung yan, which is yung nasa left ear, which is hindi yung target stimuli natin. So, para mag-connect din yung dalawa, si dichotic presentation and si shadowing task. So, si dichotic presentation, two messages, two messages from different ears, for example, and then, kailangan mo mag-focus sa isa lamang and kailangan mo siyang ma-perceive. And then, kay shadowing, kailangan mo siyang i-recite naman. And then selective attention. So we have two types of use under selective attention. First is what we call exogenous and the other one is endogenous. So saan po ang application nito? So ang tatandaan nyo dito ay, exogenous siya ay external. So we don't need to tell ourselves to look for them in order for them to capture our attention. So kung ito ay external, so ang application nito is through our senses. So yung ating mga nagagather na information through our senses, yan yung ating mga exogenous. And ito ay applicable
So meron tayo kaninang diniscuss na dalawa, top to bottom and bottom up processing. So kay exogenous, applicable dyan is yung bottom up since ito yung ating true senses. While in endogenous naman is more internalized, involved internal knowledge to understand you in the first place. So internal nga ito, nagkakaroon tayo dito ng retrieval of information or knowledge na stored sa ating brain or sa ating memory. So therefore, kumbaga ito is on experiences na our expectations and other knowledges na meron tayo. Ito ay ang ating applicable na processing is yung top-down processing as we discussed kanina. Tandaan nyo, exogenous, external, bottom-up processing ang applicable. Endogenous na naman ay internal, down processing yung applicable. Then, but what happens to all the stuff we are not paying attention to or yung ating mga distractors, for example? So we experience something called first is yung inattentional blindness. We're not consciously aware of things that happen in our visual field when our attention is directed elsewhere. So pag tayo nagkakameron ng focus or na attention sa isang stimuli, for example, so yung ating visual is parang hindi natin siya nakikita kasi nga nakafocus tayo sa isang stimuli lang or dun sa isang bagay lamang. So nagkakameron tayo ng inattentional blindness. And then, change blindness naman, we fail to notice changes in the environment. So, maaaring nakikita naman natin siya, but we fail to notice kung ano yung pagbabago sa kanya since hindi tayo nagpe-pay ng attention. So, nagkakameron tayo ng change blindness. So, yung isa ay hindi tayo aware, we are not consciously aware kung ano yung nangyayari kasi masyado tayong focus. Hindi natin nakikita yung mga pagbabago kasi nga masyado rin tayong focus. Kasunod pa, class. Can you follow? Yes po. Yes po. Then, under selective attention, ito are some of the theories na under na selective attention natin. So, filter and bottleneck of selective attention. Unang-una dyan ay sinatawag nating broad-band selection theory. So, we filter information right after it is registered at the sensory level. So, maaari siyang mangyari kapag, syempre, meron tayong different capabilities and limitations for our sensory level or yung sa ating mga senses. Hindi lahat tayo ay, kumbaga, baway 20/20 ang vision. Hindi lahat tayo ay nakakarinig ng sa ganito etc. So, we filter information right after it is registered at the sensory level. So, a filter can be regarded as the selector of relevant information based on the basic features like color, pitch, direction of stimuli. So, due to the limited capacity also, for para ma-process natin yung information, so, of information occurs early. So, dahil halimbawa, hindi nga natin kaya or wala tayong capacity to process that information, maaaring nag-problema rin tayo detection pa lamang, nagkakameron tayong pag-filter ng information. So, hindi na siya nakaka-feed doon sa next step pa niya. So, doon ng sensory level, siya ay na-filter out na. So, Morey's selective filter theory, the selective filter blocks out most information at the sensory level, but some highly salient messages are so powerful that they burst through the filtering mechanism. So yun nga, under sa kanina broadbands natin, may mga na-filter tayong information at sensory level pa lamang. Pero meron tayong mga information na salient or kumbaga masyadong noticeable na hindi siya kumbaga finilter out natin doon sa ating level pa lang, proceed pa din siya or nakatuloy pa rin siya for processing kasi masyado siyang salient or masyado siyang evident or masyado siyang noticeable yung kanyang stimuli. Then we also have Treisman attenuation theory. So dito naman kay Treisman attenuation theory is like turning down the volume so that if you have 4 sounds, you can turn down 3 to attend to different. So, para nagkakameron tayo ng pagkocontrol dito. So, kung marami tayong
mga available stimuli or stimulus sa ating environment. So like for example, madami tayong then kung kailangan nating may specific or may target tayo, then we can control the other. Pwede nating pahinaan. For example nga, kung yan, kailangan natin marinig yung isa, then hinaan natin yung iba para mas maunawaan natin yung kailangan nating maunawaan. So we attentively analyze the physical properties of a stimulus. So, kung yun yung scenario natin, in-analyze natin na lahat ito masyadong malakas. Hindi ko maintindihan yung dapat kong maintindihan. So, we analyze whether a given stimulus has a pattern such as speech or music. So, may mga different patterns din yung ating mga stimulus. So, we need to analyze them para mas maintindihan natin sila. We focus attention to the on stimuli that make it to this stage. So dito, yun nga, para manawa natin kung alin yung kailangan natin, siya yung i-retain natin na bawa kung doon sa scenario na yun, siya yung malakas. And the other ay, siya na lang ating papahinaan natin. They also have the Dutch and Dutch-Late selection theory. It simply moves the location of the blocking filter to follow rather than receive the sum of the receptor processing needed for recognition of meaning in the stimuli. So, lahat ng information are nare-recognize but are quickly forgotten. They hold personal pertinence to the individual. So, yung kay late selection theory. So, pwede sabihin na, yun nga, lahat ng information natin dito ay nare-recognize. Pero, meron tayong mga information na madali na kakalimutan. Maybe, pangaling na palagay natin siya doon sa tinatawag natin short-term memory. The multi-mode theory by Johnston and Haynes, 1978. So, selection of one message over another message can be made at any of various different points in the course information processing. So this theory assumption is a flexible system that allows yung selection of a stimulus over the three stages natin na tinatawag. So ano po yung stages natin na tinatawag? Ang title na sensory representation. Dito sa sensory representation, yung mga visual images are nakakonstruct natin. And then semantic stage. So dito naman semantic stage, yung name of objects are constructed. So kumbaga, kung meron tayong sensory representation na kukuha natin or nakakonstruct yung visual and images, so sa semantic stage naman, nakakonstruct natin yung mga names of the object or kung ano ba yung object na yan. And then for the last stage naman natin, yung pangatlo is combination na nung dalawa, which is yung sensory and semantic ay nag-enter na to our consciousness or nagkakameron tayo ng knowledge or na-recognize natin siya as kung ano siya based on its visual representation and based on its name, based on the semantic stage. So, three stages na yon ang kumbaga nagiging under nitong multi-mode theory. So, kumbaga this theory believes that attention is a flexible system and allows selection a stimulus for these particular stages. And we also have Nainer synthesis, two processes governing attention, the pre-attentive process, and we also have the attentive process. So, kanina na-discuss naman natin, we have automatic and controlled and yung mga parallel and serial yung sa ating search kanina. So, saan ba applicable itong ating tawag na automatic? So, si automatic processes natin is applicable for pre-attentive processes. While yung tinatawag naman natin control processes ay kay attentive process. Then yung ating parallel kanina, which is applicable for picture search, is applicable for pre-attentive process. And yung ating serial naman, yung sa conjunction is applicable for attentive
processes. So attentional resource theories of selective attention. So we have attentional resources is specific to a given modality. This explains why we can study and listen to a music but not listen to a news. Kasi meron tayong mga different factors na kinoconsider. And bakit nga ba mas madali nating naunawaan or mas madali para sa atin na intindihin yung mga kata compared to a news? Kasi may, for example, mas may motivation tayo to understand, mas motivation tayo to recognize yung sa isang kanta compared to a news, and may pattern na napapahal tayo for a music other than kay news kasi yung kay news nag-vary siya time to time and iba-iba yung kanyang format. Okay? Then, the last main function of our attention is yung tinatawag natin divided attention. So the attentional system must perform two or more discrete tasks at the same time. So unlike kay kanina kay selective attention, lang tayo, ano ba yung kailangan natin or ano ba yung target stimuli natin. And then yung mga distractors natin, yung mga hindi naman part ng ating target stimuli is yun nga kinakategorize natin as distractors and pwedeng na hindi natin nagagamit or hindi natin siya ginagamit for further information processing. So dito naman kay divided attention, we can perform two or more discrete tasks at the same time kasi we can have divided attention. Pwede kong example naman dito is kapag kayo ay or tayo ay nanonood ng isang film. So pwede niya be divided attention. Nakinig tayo dun sa kanyang music, tapos pinapanood natin yung kanyang visual representation, and then binabasa pa natin si subtitle. With one of them, it will be hard for us to recognize or to perceive or mag-gain natin yung perception kailangan natin dun sa pinapanood natin. So maaaring pag wala yung sound, yes, nababasa natin and nakikita natin yung visual representation, pero iba yung mako-convey niya na information sa atin is kung wala yung sound. Kasi nakaka-apekto din yung sound kung malaman natin, ay, malungkot ba to, masaya ba to, galit ba to. Kung wala yung subtitle, it will be hard for us to understand all the different language yung nagamit. Iba yung naririnig natin, hindi natin siya alam. Wala siya dun sa stored knowledge. So, it will be difficult for us to understand kung ano yung kino-convey na information. So, magiging iba na yung perception natin. Then kung wala yung visual representation, for example, may subtitle lang at may sounds, lalo na mas mahirap na ma-visualize. Hindi natin ma-perceive ng maayos yung ating pinapanood. So, yan naman ay isang simple example for that para mas madali siyang intindihan. Okay? Do you have any idea? Ano pa kaya din nating application or ano pa yung pwedeng example natin kay divided attention? Anyone? Meron ba kayo naisip kahit simpleng task, kahit simpleng mga bagay? Ano yung pwedeng may divided attention tayo? Anyone? Meron kayong any idea? Kung saan pwede tayo encounter ng ating na divided attention?
Ayun. Walang may idea. Kahit sa mga simple lang na pwede meron divided attention. Kahit sa simpleng kayo nag-aaral halimbawa, alam mo ginagawa to ng karamihan. Nagbabasa ng notes pero nagse-cellphone at the same time. O kaya ay nag-social media. That can be considered as divided attention. Mga nanay natin, nagluluto pero nagse-cellphone. O, di ba? Dalawa yung ginagawa niya at the same time. Nagluluto siya pero nagsisipon sa atin. So also an example of divided attention. Wala kayong naisip na any example? Lucas. Pa ba? Wala talaga. Okay, sige. So, kung wala, di wala. Okay? So, yun yung sa ating divided attention na. So, the attention system must perform two or more discrete tasks at the same time. So, nagkakameron tayong different stimuli na pwede natin i-cater. So, hindi tayo nakafocus onto one target stimuli only. So, we can cater to or pwede nga minsan mas madami pa na stimuli yung makater natin. And, makapagawa tayo ng discrete tasks at the same time. Do you have any question, clarification? Wala po, Wala sir. Sure na. Wala nang question. na po, sir. Okay. So that will be the end of our discussion for this afternoon. Later, I will be sending the copy of the presentation. Yung last time naman na-send sa inyo. Kung naman tama, di ba? Yung huli. Yes po. Yes po. Okay. Okay, thank you. So later, I will be sending na lang din the copy of this presentation in PDF na rin para mas madali siyang ma-download and view anytime. And then I will be sending it to our Google Classroom. So kindly wait for it na lang doon. And then for the copy of the syllabus, siguro hingi lang ako ng final copy. And then kapag i-upload lang din siya doon sa ating Google Classroom also. Para pwede nyo rin naman siyang maging basis and pwede nyo siyang makita anytime.